Yung sakit ko po, sampung taon na po sa likod ko. Pero yung nagpapacheck up po ako, wala po nakikita yung doktor. Pero po kung nagpapaalbularyo ako, may nakukuha po mga insekto. Gaya po ng parang surot o mga surot o buhangin po, pati po sa mukha ko. Niloloko lang kayo ng albularyo, kahit sinong albularyo yon. Hinahamon ko siya sa harap ko, gawin niya yun. Niloloko lang po kayo nun. Hindi po pwedeng makapasok ang insekto sa loob ng katawan. Wala pong pagpapasukan eh. Hindi pwedeng makapunta sa likod yung insekto. Ang minsan nga inilalabas yung insekto, buhay pa eh. Pag sa akin mo ginawa, sasampalin kita. Huwag mo sabihin, buhay pa ako, iniipis na ako. Hindi ba ganon, mga kapatid? Yun ay panluloko. Alam nyo kung ba't ko alam na panluloko? Meron kaming naging kaanib dito na espiritista. Ipinakita niya sa amin yung mga technique nila kung bakit nila meron nakukuhang buhok, may nakukuhang ipis, may nakukuha daga. Yun po, panluloko sa kapwa-tao. Yun, huwag kayo naniniwala sa ganon. Ngayon, ang sabi ng doktor, wala kayong sakit. Kung meron kayong nararamdaman na sakit, na wala namang makita ang doktor, maaaring psychological yon. Kasi kung may talaga kayong sakit, mamamayat po kayo. Mawalan kayong ganang kumain, magkaka-epekto yan sa general health nyo. Meron pong tinatawag na sakit psychosomatic. Dahil iniisip mo, kaya sumasakit. Ganun po. May tinatawag silang psychological effect. Napaka-makapangyarihan po ng isip. Ang isip ay nakakapagpagaling, ang isip ay nakakapagpakasakit. Pag iniisip mo, lalo na kung wala kang tiwala sa Diyos, wala kang Diyos sa buhay, iniisip mo palaging ganon, mamaya mo konti, meron ka na nun. Pakinggan nyo sa Kawikaan. 10:24 ng Kawikaan. Ang takot ng masama ay darating sa kanya. Ang takot ng masama ay darating sa kanya, at ang nasa ng matuwid ay ipagkakaloob. Kaya magkaiba po yung masama at matuwid eh. Pag matuwid ka, yung nasa mo ibibigay ng Diyos. Pero pag masama ka naman, kung ano yung kinatatakutan mo, yun ang dadating sa'yo. Yan po yan. Kaya may epekto po yung iniisip natin sa ating general well-being. Huwag po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Magtiwala kayo sa Diyos na kung tayo mamamatay talaga tayo. Pero kung tayo mabuhay tayo sa ilalim ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po siguro kailangan, kapatid.